Thank you. Maraming salamat po, Mr. Senate President. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Bolet Banal. Ako po ay representative po ng ikatlong distrito ng Lungsod, Quezon. Nabanggit po ni Miss Annabel Chongson na nagpunta po ako sa bangko nila. Totoo po yun. Ako po yung nagpunta ron nung Lunes po, January 31 yata. Dahil yung sumunod po na araw ay birthday ng anak ko, si Kiko. Anyway, pumunta lang po ako doon, kapangalan po. Pumunta po ako doon para humingi po ng tulong. Totoo po yung sinabi niya na nagbabaka sakali po ako dahil hindi ko po siya personally kilala. Siguro po once or twice at the most na nakita ko po siya sa mga community gatherings doon po sa bandang Xavierville po. So nagbabaka sakali po ako doon. Ako po ay may tinanggap po na legal size po na photocopied na papel na meron signature card po nung pong Lunes ng gabi. Ako po'y araw-araw nandito po sa secretariat. Hindi po ako abogado, hindi po ako prosecutor, pero ang tungkulin ko po sa secretariat ay admin finance. Araw-araw po ako nandoon. So nung gabi po na yon, nung Lunes po, pagkatapos po nung duty namin dito, medyo nagkayayaan po yung ibang mga secretariat members. Siguro mga 4 po kami. Nag-unwind po kami dito sa Memoa. And when I got home, ang practice ko po, binababa ko na po yung driver ko sa EDSA kasi ang uwi niya po bandang Congress pa. Mag-isa na lang po akong umuwi. At pagparado ko po, pagpasok ko po sa may driveway po namin, meron po kasing mga slots yung gate ko po. Meron po dong naka-fold po siya na papel po. Sa St. Ignatius po ako nakatira, pagitan po yun ng White Plains at Blue Ridge. So kinabukasan po, di nakita ko na nga po, meron pong handwritten po yung 700K. Gusto ko pong i-verify po talaga. Totoo po ito, hindi ko po sinabihan po si Jun Abaya, ang aming impeachment manager. Kanina po magkatabi kami ron, humihingi po ako ng paumanin sa kanya. Hindi ko po talaga siya sinabihan. Kasi ang instruction po talaga sa amin sa team, pag meron pong anything, idadaan sa impeachment manager. Kung magko-comment ka sa media, idadaan sa spokesperson. At ako po, ayoko din po magsalita dahil po, sa totoo lang, kaya po ako nag-verify. Ayoko po magbigay po ng maling impormasyon doon sa mga kasama ko. Yun lang po talaga yung dahilan. So totoo po yun, tinatakpan ko po nung pinakita ko po kay Miss Annabel Chongson na ang pinakita ko lang po yung, kasi po ang talagang fear ko noon baka $700 lamang po yung ano na yun. So nung pong the next day at nung I was hoping po na baka bago po ako umalis pala, baka hindi lang nasabi ni Miss Annabel, na nag-iwan pa ho ako ng business card ko. Nilagay ko po sinulat ko pa ho yung cell number ko kasi po yung business card ko, office number lang po ang nakalagay. At ako po, I was hoping, pero she was, how should I put it? She was very firm, but she was very polite. Sinabi niya sa akin na talagang hindi. And I didn't also want her to do anything against her will. Ako nagbabaka sakali lang na baka may tumulong siya sa akin. Kasi totoo po yung sinabi niya, sinabi ko na meron ding ibang tumutulong sa amin. Meron din pong ganon. Kasi po, i-share ko na rin po ngayon, meron din po kaming na-receive po dati na banda rin po sa area na yun at meron po siyang shinare na $300,000 na account. Pero sa kasamaang palad at hindi ko po siya mapilit, ang instruction po sa akin ni Jun Abay at that time, na proteksyonan siya. Kasi nga po, natatakot po sila na mag-reveal. Parang nagbigay lamang po sila ng lead. Ang totoo pa nga ho noon, nung nag-meet po kami nung unang tao na yon, sa bahay pa ho ng tatay ko sa St. Ignatius kasi apparently, she knows my father. And the document that she gave us at that time was just an anonymous letter po, dinali po sa Committee on Justice ng Kongreso. So, verify ko po yon. Ito, mga weeks before pa po ito, nung January 31. A week or 2 before. So, yun lang po yung konting background doon sa sinabi ko na meron pong, Mr. Senate President, meron pong tumutulong din sa amin. Totoo po kasi yun yung pinanggagalingan ko. Ako naman, humingi din ako ng paumanis po sa mga kasama ko. Wala po akong sinabihan sa kanila na meron akong ganong alam kasi nga po gusto ko munang i-verify. Kasi po baka mali naman po yun, baka photocopy lang ho kasi siya eh. So, nung pong Webes po, nung nag-ano na ho sila ng sabina, hindi ko na ho
parang nakahinga na lang po ako ng maluwag na siguro meron na po silang inilabas na gano'n. Ako po, at maski naman po yung mga spokesperson, kahit po yung impeachment manager, kahit po yung lead prosecutor, kahit si Manong Rudy na idol namin po sa Kongreso, wala po akong sinabihan kahit po na sino po. Wala po kaming sinabihan po. So, pasensya na po sa kung nakakos po ako ng any problems. I just wanted to help our team. And in hindsight, tingin ko, baka nakasama pa ako dun sa team po namin. So, pasensya na po. Salamat. Mr. President,